Nagkakapera siya dahil meron siyang jowa na pineperahan niya kaya doon po kami nagkakapera. Sinasabi niya palagi sa akin na bakit pa daw ako nagrereklamo nakikinabang din naman ako. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Yana. Nag-iisa siyang anak ng kanyang ama at ina pero meron siyang mga half-brother at sister sa kanyang mama at papa. Taong 2017, 16 years old noon si Yana nang may stroke at pumanaw ang kanyang papa. Taong 2019 naman ang sumunod na pumanaw ang kanyang mama nang dahil sa depresyon dahil dinibdib nito ang sobrang pagkalungkot nung pumanaw ang kanyang asawa. Si Yana ay isang introvert na tao, palagi siyang nag-iisa at hindi siya sanay makihalubilo sa iba. Pero masasabi ni Yana na lapitin siya ng mga lalaki dahil bukod sa halos lalaki ang kanyang mga kaibigan ay naging laro na lang sa kanya ang pag-ibig. Dahil sinabi niya sa kanya sarili na ayaw niyang maiwanan kagaya na lang ng nagawang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ilang lalaki na rin ang dumaan sa buhay ni Yana at kahit isa ay wala siyang lalaking sineryoso dahil takot siyang maiwanan at masaktan. Pero taong 2019 nang makilala niya ang isang lalaki na pangalanan na lang daw nating Joker na mas bata sa kanya ng 2 taon. Si Joker ay mapagmahal, maalaga at bukod pa doon siya ay gwapo at matangkad. Sumama si Yana sa bahay nila Joker at umalis na siya sa pangangalaga ng kanyang mama Rona na siyang nag-alaga sa kanya nang siya ay naulila sa kanyang mga magulang. Wala naman daw ibang ginawa si Mama Rona kundi hayaan lang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin dahil sobrang dami ding inampon ni Mama Rona na hindi mo mamamalaya na may umalis na palang isa. At noong una ay nahirapan si Yana na mag-adjust sa kanyang sitwasyon dahil nakikitira lang siya sa pamilya ni Joker. Pero katagalan ay nakasundo naman ni Yana ang mga kapatid at magulang ni Joker at hindi siya itinuring na ibang tao. Pero ang nanay ni Joker ay alanganin kay Yana dahil pakiramdam niya ay lolokohin lang ni Yana si Joker at peperahan. Dahil ibang klaseng effort daw ang binibigay sa kanya ni Joker simula pa lang nang pumupunta-punta siya sa bahay nila Joker hanggang sa doon na siya tumira. Tumagal ang kanilang relasyon sa loob ng 1 taon hanggang sa palagi nang galit si Yana kay Joker at palagi niya itong nasasaktan. Para daw siyang tigre noong mga panahon na yon dahil palagi niya daw naaalala ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga magulang. At madalas din siyang ikumpara ng nanay ni Joker sa ex-girlfriend ni Joker kaya hindi siya maiwasang magalit kay Joker at majombag. Kaya ang gusto sana ni Yana ay maghiwalay na lang silang dalawa dahil palagi niya naman nasasaktan si Joker. Katagalan ay nagalit na rin kay Yana ang mga magulang ni Joker nang dahil sa pagiging sadista niya at nagpa siya ang mga magulang ni Joker na paghiwalayin ni silang dalawa. Wala namang ibang nagawa si Yana dahil kasalanan niya rin naman at ang sabi sa kanya ni Joker ay subukan niyang humingi ng tawad sa mga magulang niya baka magbago ang isip nila. Pero dahil mataas ang pride ni Yana ay sinabi niyang ayaw niya at sinabi niyang pumayag na lang sa gusto ng mga magulang niya para matapos na ang lahat. Simula noon ay wala nang naging matagal na karelasyon si Yana. Pinakamatagal na ang 2 buwan pagkatapos ay hihiwalay na uli. Hindi na rin siya bumalik kay Mama Rona, mas pinili niya na lang na mamuhay na mag-isa at sobrang dami niya pang nakilala pero kagaya ng sinabi niya kanina ay wala naman tumatagal. Taong 2021 na may ipakilala kay Yana ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng video call. Pero sa pagkakataong ito ay hindi lalaki ang pinag-uusapan kundi isang lesbian na single daw at kaka-break lang. At itago na lang natin siya sa pangalang Cocomelon at type na type daw siya ni Cocomelon dahil palagi daw siyang nahahagip sa camera sa tuwing magka-video sila ng kanyang katrabaho. Magdadalawang buwan ang relasyon nilang ni Cocomelon nang umuwi siya sa bahay nila Cocomelon at doon na siya tumira. At noong bago pa lang sila nagsasama ay may trabaho naman si Cocomelon pero simula nang natanggal siya sa trabaho ay hindi na siya naghanap ng panibago. Gulong-gulo ang isip ni Yana noon dahil wala namang pinagkaiba ang sitwasyon niya ngayon kay Cocomelon sa sitwasyon niya noon kay Joker dahil nakikitira lang din siya. At kahit walang trabaho si Cocomelon ay sila pa rin ang gumagastos sa kanilang bahay. Sila ang nagbabayad ng tubig at kuryente pati na rin pagkain. Kaya siguro ay magtataka tayo kung saan sila kumukuha ng pera dahil parehas naman silang walang trabaho. Si Cocomelon ay nagkakapera nang dahil sa meron siyang katawagan sa cellphone na parang peking jowa. At ang peking jowa na to ay pineperahan ni Cocomelon kaya doon sila nagkakapera. At ang madalas nilang pag-awayan ay palaging binabanggit sa kanya ni Yana ang salitang magtrabaho ka na lang ng maayos kesa manloko ka ng tao. Pero ang palaging sinasagot sa kanya ni Cocomelon ay bakit pa siya nagrereklamo kung nakikinabang din naman siya sa pera. Sinubukan na rin umalis ni Yana sa bahay nila Cocomelon, tumira siya sa ibang lugar at doon nag-stay in at nakapagtrabaho. Pero pagkalipas ng 2 buwan ay nakiusap sa kanya si Cocomelon na bumalik na siya sa bahay nila at siya na lang ang magtatrabaho at nangako na magbabago na. Pero pagbalik ni Yana ay ganun pa rin si Cocomelon at sobrang lakas niya rin uminom kaya yun ang pinakaayaw ni Yana. Pero kahit papano ay nabago niya si Cocomelon ng paunti-unti. Madalang na siyang uminom sa tuwing may nag-aaya na lang pero bigla na lang siyang nawawala at hindi magpapaalam. Ramdam naman ni Yana na mahal pa rin siya ni Cocomelon nang dahil sa kanyang pag-aasikaso pero ang gusto kasi ni Yana ay maghanap ng trabaho si Cocomelon. Pero kahit anong gawin ni Yana at pakiusap ay ayaw talagang maghanap ng trabaho ni Cocomelon at ang katwiran niya ay hindi niya kayang iwanan ng kanyang pamilya. Kaya sa sobrang inis ni Yana ay bumalik na lang siya sa pag-aaral para maibaling niya sa iba ang kanyang atensyon. Nakahanap din si Yana ng isang app na mapagkakakitaan kaya kumikita siya ngayon ng sarili niyang pera habang siya ay nasa bahay at nag-aaral. Ano po ba sa tingin niyo ang dapat kong gawin
gawin dahil kahit kausapin ko siya ng masinsinan ay wala naman nangyayari dahil nag-aaway lang kami. Ayoko na po kasi magtiis sa ganung paraan bukod sa hindi tama ang way niya para kumita ng pera ay sobrang tamad niyang tao. Pakiramdam ko ay parang pinipilit ko pa siya na magtrabaho, bagay na dapat ay obligasyon niya. Parang ang gusto kasi ni Coco Melon ay ako na lang ang magtatrabaho at doon pa rin ako uuwi sa bahay nila, kaya mas maganda pa sana kung bumukod na lang akong mag-isa. Kahit sino naman siguro ay ayaw sa taong walang pangarap sa buhay, kaya sana po ay mapayuhan nyo ko. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At parang ang lahat naman ng tanong ng ating letter sender ay nasagot niya na rin dito sa kanyang sulat dahil siya na rin naman yung may sabi na ayaw niya nang magtiis. At sino daw ba ang tao na gustong makisama sa taong walang pangarap sa buhay? Baka ikaw, Char. Dahil yung mga taong tamad, ayaw kasi nila mapagod. Hindi ko naman sa hinuhusgahan si Coco Melon, pero ginagawa niya na rin naman mamera ng ibang babae. Baka gawin niya rin sa'yo, kaya gusto niya ikaw yung mag-work. Magkaiba kasi yung hindi ka lang talaga natatanggap sa trabaho sa ayaw mo talagang magtrabaho. O baka talaga masipag lang magpahinga si Coco Melon. Parang gusto mo na rin naman siyang hiwalayan eh, kaya lang hindi mo pa ginagawa, kaya yun na lang yung kulang.